Magandang umaga po sa ating lahat at binabati kayo ng mga kapatid sa UNIDA. Taga dito pala ako. Ano ba ito yung CCP? So magandang umaga po sa ating lahat. Nakakatuwa po na magkasama tayo parang online na na nagkatipon para mapakinggan ang salita ng Panginoon. Ang topic natin sa umagang ito ay patungkol, hindi po yan mahal na araw, baka isipin nyo patungkol yan sa pagkamatay ni Cristo. A lesson from the centurion, believing beyond borders. So, mapapag-aralan natin ang buhay ng centurion na ito na bagamat siya ay hindi nakakilala sa Panginoon, walang relasyon sa Diyos, pero meron siyang greater impact at nasulat sa mismo sa salita ng Panginoon ang kanyang istorya. At isa sa mga tanyag na centurion ay ang ating kapatid na si Cornelio. Isa sa mga naturo din ni Pastora Susan. Welcome po, Pastora Susan. Panaligaw kayo. Paano na ba ito? Iba na ito rin. Yan. Pakibasa kung sino. Sensya na po. Pinagkasa ko na lang dito para mabilis kasi kung paano na lang mga slide. Okay, may 1,000 ang makabasa ng diretso. Sa Lucas, ayan, 1,000 panalangin. Sa Lucas 7 verse 1 to 10, salamat sa Panginoon, dito ko po nakuha yan sa ating daily Bible reading. Kung naalala niyo po yung nung October, napasadahan po yan sa daily Bible reading, yung buhay ng centurion. At nagkaroon ng impact sa buhay ko yung nangyari sa kanya. Kaya nabuo po itong sharing na ito. Lucas 7 verse 1 to 10, sabi po, pinagaling ng ang alipin ng kapitang Romano. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang alipin na ito at nasa bingit ng kamatayan. So itong kapitan na ito ay mayroong isang alipin na mayroong sakit. Tawag dyan, ano ba sa ibang term yung malapit na mamatay? Naghihingalo na. At nasa bingit na ng kamatayan. Sabi sa verse 3, nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno dahil nga kapitan niya. Meron mga tinyente na hawak po siya. So, pinadala niya ang kanyang mga pinuno na mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, time-time silang nakiusap at sa kanya sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagbigyan nyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. No? Bagamat makikita natin dito, bagamat Romano ang centurion na yan. Kasi alam ko sa istorya ng Biblia, wala pong naging centurion na Hudyo. No? Parang hindi ko qualify na sundalo ng Romano kasi mga Roman soldier yan. So parang may conflict of interest kung mga Hudyo ay magiging centurion. Paglapit ng sugo ay verse 6, sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay ay nasalubong niya ang kanyang mga kaibigan, ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus. So merong unang wave ng mga friends ng kapitan na sinabihan si Jesus na puntahan, pakiusapan na dalawin yung alipin na yun. Nung papunta na si Jesus, pinagbigyan naman siya, meron na namang second wave na mga kaibigan ng kapitan na sinabi, Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat puntahan pa ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng napakataas ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman ako ng mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumunta siya, at kapag sinabi ko naman po sa isa, halika,
siya ay lumalapit at kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig niya ito. So, alam ng kapitan ang kanyang kalalagayan sa estado na panahon na yun sa Israel. Siya ay isang high-ranking official. Parang kung panahon natin, babalik tayo sa panahon ng mga Espanyol, siya ay isang, ano tawag sa mga Espanyol na sundalo? Ano? Mga gwardiya sibil. Mga Pilipino ba kayo? Baka may magsabi dito. Mga gwardiya sibil. At ito ay merong ranggong kapitan. At namangha si Jesus sa kanyang sinabi, no? Ang galing nito na bagamat hindi siya followers of Isa Almasih, so Allahu Akbar sa mga, mga Muslim. Ang tawag po sa Arabic word ng Isa Almasih ay Jesus Christ. So may mga Muslim po tayo na nababalitaan na hindi sila directly nag-aano kay Lord, pero sila ay followers of Isa Almasih. So kasi pag sinabi nilang Kristiyano sila, pupugutan sila ng ulo. Pero may mga Muslim na naniniwala na kay Jesus. Kaya makikita nyo ang Prince of Saudi Arabia, nabalitaan nyo yun, binuksan niya na yung naging open city na pwede na mag-Bible study, pwede na magganito sa Saudi. Dati tago sa loob ng bahay, kakatokin ng mutawa. Bakit meron ganito? Birthday party po, pero Bible study. Ayan, sabi, kahit nasa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Kakaiba ang nangyari dun sa centurion na yan, sa pananampalataya niya kay Jesus. At pagbalik niya sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na nga ang alipin. So, Luke 7 verse 1 to 10, Jesus is impressed by the centurion's faith, especially because the centurion, a Gentile. So tinuturing natin Gentile ang mga Roman citizen dahil hindi nga sila Hudyo. Tawag ng mga Hudyo sa mga outsiders ay Gentile, Hintil. O sa ibang term ay hindi ka panalig o kapananampalataya. Tayo, legally, Hintil tayo. Hindi kasi tayo Hudyo. Ngayon, kung ugali mo Hudyo, hindi ka Hintil. Ano ba ugali na Hudyo? Yung parang insulto yun nung araw, ano? Ano ba yung ugali niya? Ugaling Hudyo? Bakit ba sinabing ugaling Hudyo ng mga may edad na? Na-encounter mo ba yung salita? Pero bata pa si nanay, Bata pa si nanay. Kasi mayroong mga term na yun sa mga kabataan. Sinasabi ni Pastor ugaling Hudyo. Kasi yung ugaling Hudyo noon parang sadista, parang hindi magandang pag-ugali. Meron sila... Siguro yung dahil pinakay nila ang Kristo. Oo, yun. Sa'yo. Isisip nila ang Hudyo na sa hulog. Na narusahan sa Kristo. Ayan, maaaring pwedeng ganun. No? Talagang ang Hudyo kasi nung pinapaliwanag yun ng mga domestic helper doon sa Israel, may ugali talaga silang superior. No, hindi ko mo sila yung sinave ng ama. Para silang less citizen na yung ibang mga tao. So, may mga ganung tipo. Search ko sa internet ko na sagutin kayo. Pero yung mga Orthodox. Oo. Yung mga Orthodox yan, yung mga parang diehard na ano. Na mga ano. Okay, so a Gentile recognizes Jesus' authority without needing to see signs and wonders in person. Ganyan naman tayo, ganyan naman ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kahit hindi natin siya nakikita, nakita niyo na ba si Jesus? Sino po ang gusto na makita si Jesus dito? Lagi nating biro-biro yun. Ako po, maraming mga naririnig na gusto nilang makita si Jesus. Pero pag sinabing mamamatay ka na mamaya, huwag muna, no? Parang awkward na. Sa pananampalataya ay lagi natin nararanasan si Jesus. Ganyan ang pananampalataya ng ng centurion na ito. Na kahit hindi niya pa nakikita ang kumikilos si Jesus, alam niya na napagagalingin ang kanyang alipin. This passage holds rich lessons in faith, humility, and trust in God's power. So ang
lesson na ito ay kapupulutan natin ng aral patungkol sa pananampalataya, pagpapakumbaba at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tanungin ko po kayo, makapangyarihan pa rin ba ang Diyos sa buhay ninyo? Kasi minsan may mga tao ko na-encounter, lalo na yung mga atheists na hindi sila niniwala sa kapangyarihan ng Diyos. No? Wala talagang power ang ating sinasambang Panginoon. Sa paningin ng mga atheists yan. So dapat pagtibayin natin ang pananampalataya natin, ang pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Meron po akong 5 point na nilagay po dito. Number 1 po, faith that trusts without seeing. Ganyan po ba pa rin ang pananampalataya natin o bumabalik tayo sa dati nating attitude na to see is to believe? Bago tayo manampalataya sa Panginoon, ayan ang paniniwala natin. Ipakita mo muna, saka ko gagawin. To see is to believe. Halimbawa po, sasabihin ko sa inyo, mamaya paglabas nyo rito, may tigti 10,000 kayo. Agam-agam kayo, paano nangyayari? Naniniwala po ba kayo doon? Oh, yung mga nag-amen lang, yun na meron. Kahit yung mga aga-agam-agam, wala. At 10,000 pera ba yun o mabubuti ka ba? So, yan ang natural sa physical na tao na walang relationship kay Lord. To see is to believe. Ipakita mo muna bago ko manampalataya. Lalo na maraming scammer, no? Maraming nabibiktima sa scam na meron ganitong pera na ibibigay sa iyo, ikaw naman maniniwala. No, maglagay ka lang ng mga ilang libong pera sa Gcash, send mo sa kanya at marireceive mo yung mga bagay na binibigay sa kanya. Kaya huwag tayong papascam, ha? Kahit tayo ay naniniwala na faith that trust without seeing, huwag nating i-apply dun sa mga bagay na pang-scam lang. I-discern natin kung scam ba ito o hindi. Sino po ba mga na-scam na rito? Wala pa? Ganun. And the centurion believed that Jesus could heal his servant simply by speaking the word, even without being physically present. Mababasa natin doon sa passage, wala naman talagang personal encounter yung centurion tsaka si Jesus Christ. Pinabatid niya lang, pinasabi niya lang. Kumbaga, inanyan niya lang yung mensahe sa unang mga bugso ng kanyang mga kaibigan. Tapos pangalawa, ano yan? Ano na? Buhos mo. Thank you. Ayan, so babalik tayo doon na ang pananampalataya ng centurion ay ganap kahit na hindi niya pa na-encounter personally si Jesus Christ. Maaring naririnig-rinig niya lang o kung may cellphone na noon, nagiging viral na si Jesus Christ noong panahon na yun. So, dinisire niya na makapunta si Jesus at pagalingin ang kanyang alipin. Sabihin niyo nga po yung word alipin. Sabihin mo sa katabi mo, God bless. Ayan, this reflects deep faith as he trusted in Jesus' authority completely. So, merong malalim na pananampalataya. Lumalim yung pananampalataya niya kay Jesus na kaya niyang pagalingin yung kanyang alipin na may sakit at ito ay nasa bingit na ng kamatayan. Bagamat, wala siyang personal encounter, wala siyang face-to-face encounter, nababalitaan niya lang ni Jesus ay nagpapagaling. At ito na ang ninasa ng kanyang puso na siguro na, ano ba, itong bahay na to, narinig niya na si Jesus sa may kanto. Inutusan niya, halimbawa kung centurion, inutusan ko si Jambo, papunta mo nga si Jesus, sabi mo kung pwede pumunta rito. No, pumunta naman si Jambo, nung papunta na si Jesus doon, nasa lubong nila, hindi na kailangan pumunta daw, sabi ng centurion, na sabihin niya lang yung word, ay gagaling na ang centurion. Merong malalim na pananampalataya ang centurion. Kayo po ba naniniwala pa rin sa mga sinasabi ng Diyos kahit na hindi natin siya nakikita? Yung Word of God, buhay na buhay pa rin pa sa puso natin. Amen. How often do we want to see signs before we believe? So, ano ba kung may tumukol dito sa atin?
anong gagawin natin? Ipapacheck up ba natin o paniniwalaan natin na si Jesus ang nagpapagaling? O wala na tayong gagawin? Baga, i-apply natin, no? Lord, sabi ko sa iyong salita, na ikaw ay nagpapagaling, kaya i-rebuke natin yun. Meron tayong kapangyarihan na sawayin ang mga sakit sa ating buhay. At nararanasan naman natin yun. Kapag ayaw umalis, panahon na para ikonsulta sa doktor. baka naman yan ay bunga ng iyong hindi magandang lifestyle. Okay, so Hebrews chapter 11 verse 1, sabi po rito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Mga bagay na hindi natin nakikita, yun ang mga pinaniniwalaan natin. Sabi po rito sa ayaw sa TV. Sabi po rito sa graphics na makikita natin sa 2 Corinthians 5:7, basahin nga po ng mga nababasa pa. Walk by faith, not by sight. So, tayo mga Kristiyano na, tayo ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa mga nakikita natin. Ano ba ibig sabihin nun? Kung nakikita natin sa buhay natin ngayon na tayo ay lubog na sa kahirapan, lubog na sa problema, lubog na sa stress, huwag natin tingnan yung mga bagay na yun. Kaya dapat natin tingnan yung mga hindi natin nakikita, katulad ng ang Diyos ay kayang-kayang solusyonan ang iyong mga problema. Ang Diyos ay kayang-kaya kang bigyan ng mga blessings para makalaya ka sa financial difficulties, no, crisis. So, ang Diyos ay kaya kang pagalingin kahit na sandamakmak na sakit ang nararamdaman ninyo. Huwag tayong tumingin sa presenteng kalagayan natin. Tayo ay tumingin sa ating Panginoon Yesus na kayang-kaya niyang gawa ng paraan yung mga bagay na dinidesire natin sa buhay. Sabi sa Tagalog, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So tayo po ba'y naninindigan pa sa mga bagay na hindi nakikita? Amen. So pag tinanong tayo, bakit tayo umaattend dito? Bakit tayo nagpe-fellowship? Bakit tayo nagbabasa ng Biblia? Bakit tayo nananalangin? Kasi nga meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon Jesus na siya ay gagabayan tayo at papatnubayan sa ating buhay. And then number 2, pakibasa nga po, sabay-sabay. Humility for Christ. Na kahit na ang kapitan, siyempre, pinaniwanag ko nga sa inyo, medyo superior ang estado ng mga Romano kasi sila yung sinakop nila yung Israel nung time na yan. Kumbaga, si Jesus Christ parang second class citizen na yun kahit taga-Israel siya, no? Pag nalaman niya na ganyan, kaya niyang, ipinautos niya nga sa kapitan na papuntahin mga dito si Jesus. Na doon niya na pagtanto na magpakumbaba sa harapan ng Panginoong Jesus. Bakit? Despite his high status, the centurion approached Jesus with great humility, saying, I am not worthy to have you come under my roof. No, hindi raw po siya karapat-dapat bisitahin o puntahan man lang. Kumbaga, wag na siya mag-abala. Ang desire lang ng centurion na ito, sabihin lang para gumaling yung kanyang alipin at ito'y gagaling na. At yan po ang nangyari. I am not worthy to have you come under my roof. Ganyan ba ang ating pananaw sa ating Panginoon Jesus? Lord, di po karapat-dapat, hindi ako worthy to be blessed. Hindi ako worthy na bigyan mo ng ganitong klaseng opportunity, mga privilege. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay napagpala. Then, next po, his humility contrasts his position of authority and power, showing us that no matter our achievements, we are always in need of God's grace. So, paalala po sa ating lahat, especially sa mga kabataan na nagpupurso ng inyong mga career. Balang araw, marami tayong ma-achieve na mga bagay, marami tayong makukuha mga
great achievement sa buhay kagaya ni Micah. Siya ay isang rehistrado ng agriculturist. So kung meron kayong mga bakanting lote dyan, pwede nyo paalaga kay Micah at magkakaroon ng bakahan dyan at ng mga poultry. Magiging maayos po. Desire natin na maging agriculture secretary si Micah. No? Yes. Siya ang magsasalba ng agriculture. Marami tayong problema sa agrikultura. No? Na alam nyo ba nung panahon na, mag-backtrack lang muna tayo. Alam nyo ba nung panahon na pinaka-greatest president ever, si President Marcos, tayo ang nagtitrain ng mga... Harapan ka ni Micah. Ay, ano ka ba? Ganyan yan. Hindi, Sara na ako eh. Hindi, nung time na yun, salamat sa ating presidente na yan, na nagkaroon tayo ng IRI. Alam niyo ba yung IRI? Hindi yung pagka nasa CR. Pwede rin yung connected din yung kasi yung mga lumalabas after yung IRI, pwede gawing fertilizer. So, yung IRI ay lituin natin yung mga kabataan ngayon. Ano ibig sabihin ng IRI? Ito ba? Sige, IRI. IRI. Para mga Pilipino to mga to Sa Rice Research Institute. Ano na? Rice Research Ay, welcome! International. Ano po kailangan nyo? Tuloy sa bahay nyo. Ano? International Rice Research Institute. Yan, palakpakan natin si Pastora. Hindi nyo ba alam na yung IRI ay training para sa mga pagtatanim ng mga bigas? Na-train natin yung mga supplier natin ngayon ng bigas, katulad ng Vietnam, Thailand, at iba-iba pa mga bansa na ano natin. Dito natin tinrain yan. At sa eskwelahan ni Micah, tinrain yun sa UP Los Baños. Pero pagkatapos ng panahon, naiiyak na naman ako. Then the centurion recognizes unworthiness but still came in faith. So na-recognize niya yung kanyang unworthiness sa harapan ng Panginoon, kaya siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. So paalala uli sa ating lahat, mga kabataan o mga negosyante, mga nagtatrabaho, na lahat ng ating nakamtan, kotse, bahay, pera, achievements, power, at ano-ano pa mga blessing na natanggap natin, it's all because of God's grace. Sabihin nyo nga po, biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. So, acknowledge naman natin yun na galing tayong lahat sa biyaya ng Diyos. Kumbaga, kung wala ang biyaya ng Diyos sa buhay natin, nasan kaya tayo ngayon? Naalala ko yung kinakanta ni Pastor Andy. Ano yung kanta niya? Nasaan kaya ako? Jesus, kung wala. Nasaan kaya si Pastor? Alam na natin siya ay nasa kalangitan. Okay, number 3 po ay interceding for others. So since na meron pong greater blessing yung centurion na yan, meron siyang pagkikare sa ibang tao. Bakit po? Sabi po dyan, the centurion sought healing not for himself but for his servant. Kalimitan kasi na ginagawa natin, especially mga Christian, nagpe-pray tayo for our personal gain. So Lord, pag-inibig mo po ako, Panginoon, babanggitin naman natin, Panginoon, pahingin ito para sa akin, pansarili. So, ang centurion na ito, iba ang kanyang puso. Siya, dinisire niya si Jesus na ma-encounter niya para pagalingin yung kanyang alipin. So, check natin yung ating puso. Sabi rito, this act of intercession reflects a heart that cares for others and believes in the power of prayer. So, meron siyang pagdidesire na matulungan yung kanyang kapwa. Kahit na alipin niya pa yan, pero mahal sa kanya, mahal niya sa buhay. Mahal niya, yun. Kaya niya pinanalangin na gumaling at muling palakasin ng Panginoong Hesus.
How often do we pray for those in need? So, gaano ba tayo kadalas na nananalangin sa mga taong nangangailangan? Meron ba tayong nababalitaan ng mga taong nangangailangan? Hindi lamang pera. Kaya kailangan ng prayer sa sa kagalingan, sa sakit, sa karamdaman. Meron tayong nababalitaan ng mga kasama natin, mga kapatira natin o mga kakilala natin na nalulugmok sa sakit at kahirapan. Naipagpipray ba natin o napapadyos ko po? Kawawa naman siya. Kumbaga, mag-set tayo ng time para ipag-pray. Hindi man tayo makapag-abot ng financial na tulong, maipanalangin natin at ibibigay ng Panginoon ang ating mga panalangin. Jesus hears and responds to our prayers, not just for ourselves, but when we lift up others to Him. So kapag pinalangin natin ang ibang tao, tutugunin din ng Panginoon. Kaya po lagi tayong meron ditong intercession. Bakit tayo nagpe-pray sa ating bansa? Hindi nyo ba alam kaya lumihin si Pepito dahil sa prayer mo? Kung nag-pray ka, kung hindi ka nag-pray, hindi yun tinugon, hindi yun ano ng Lord. Kung yun sa mga tao nag-pray, lumihis ang kaya lang parang dinaanan ata yung Central Luzon. No? Kaya ayan. And then number 4, faith beyond borders. Na kahit na magkaiba sila ng view, ng pananampalataya at ng kultura, ay nagkaroon sila ng connection. The centurion was a Gentile. Kanina sinabi ko sa inyo na hindi po siya kapanalig, kapananampalataya dahil isa siyang Romano at si Jesus ay isang Hudyo. Kaya tinatawag po na Hentil ang mga yan. Yet he showed extraordinary faith in Jesus. This reminds us that faith transcends cultural, social, and religious boundaries. God responds to faith no matter where it comes from. So, itong pananampalataya na ginawa ng centurion, hindi po naging barrier yung kanilang kultura, kanilang religion, kanilang citizenship. No? Hindi naging ano ba ako yung centurion? Ay, hindi ako lalapitan ni Jesus kasi hindi ako Hudyo. No? Ang nag-transcend sa puso ng Jesus ay yung pananampalataya. Sabihin nyo nga po yung word, faith. Faith. Na kahit tayo mga Pilipino, si Jesus ay Hudyo, gano'n na lang pag-ibig niya sa atin, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus pa ay Christian? O si Father, Christian? Ba't yung sabi niyo, Christian kayo? Follower of Christ. Follower of Christ tayo. Pero wala siniset na boundary ang Ama, ang Diyos. Na kahit sino nga, tayo dati, Roman Catholic tayo. Si A, yung dating isang Muslim, no? Muslim ka dati, di ba? Hudyo, Cornelio, dati ang Hudyo. Minsan, iba-ibang mga religion, kumbaga hindi yun naging barrier para makalapit ang centurion kay Jesus. At si Jesus din, yun ang desire niya na i-open niya yung kanyang puso. Kagaya po yan na ginagawa natin ngayon na bakit tayo ini-encourage ng ating pastora na mag-share sa ibang tao o mag-disciple na mga pinagpe-pray natin na maligtas. Kasi nga, dinidesire ng Panginoon na i-spread natin yung salita ng Diyos regardless kung ano man ang mga relihiyon ng mga kapitbahay natin, ng mga kamag-anak natin, ng mga kaibigan natin, i-share natin yung gospel kasi doon nagtatranscend yan dahil sa pananampalataya ng natin lahat. So, ito po, pinakita ko sa inyo picture. Yan po ay worship team namin sa school. At ito po, ang istorya po nito ay ganito. Sabi ng school pastor namin, dahil meron kaming chapel service sa every Wednesday and Thursday, magtayo tayo ng worship team. So, in-announce niya. So, mga estudyanteng gustong tumugtog, naglapitan sa amin. Ngayon, meron tinuruan ako ng Lord na wag natin silang i-reject, ipatigilin. Kumbaga, naisip ko na share sila ng one-to-one. Sabi ko, ano to parang harvest to Kasi 6 sila eh.
Anim yan, bagamat 5 lang yan, pero may 2 pang hindi naka-attend. Naisip ko tuloy, sharean sila ng 1-to-1. I-1-to-1 ko sila. So, nung tinanong ko sila isa-isa, willing naman sila. At praise the Lord, yung yan 4 na yan ay nakatanggap na sa Panginoon. At nag-start na kami mag 1-to-1. Kaya nga lang hindi yan nasundan dahil nagkaroon na kami ng sem break. At pag sem break ko kasi sa school, para rin kami estudyante, wala rin kami pasok. Tapos bayad pa. Pwede pa mag-sideline. Kaya yun, kung may papabuhat ka na. So, wag tayong madismaya kung mayroong barrier. Ay, ito kasi sila. Gumagawa ang Panginoon ng pamamaraan para tayong makapenetrate. No, kung pumayag ako kay Pastor Harold na, sige, wag natin patugtugin kasi hindi naman mga Christian yan eh. O, di wala tayong na-save, wala tayong na-share. Hindi rin natin na ano. And then, uti-uti po silang patatayuin kapag nagkaroon na sila ng kumbaga, maraming mga pamamaraan para makapag-share sa gospel. Kumbaga, itong opportunity na to, kalooban ng Panginoon na ito na mangyari sa mga estudyante na bagamat umaatin pa rin sila sa cathedral, pero Cathedral of Praise na ayan. Then number 5, faith in Jesus' power. So meron ang centurion na ito ay meron pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus. Tanungin ko kayo, si Jesus ba ay may power? Yes. Gaano kalakas? Kaya niya bang tapatan si Pepito? Yung mga bagyo sa buhay natin, natapatan naman ni Jesus, di ba? Yung mga disaster sa buhay natin, natapatan naman ni Jesus. Kaya, manampalataya tayo sa kapangyarihan ni Jesus. The centurion believed that Jesus could heal with just a word. No, sabihin lang ni Jesus. Kumbaga, parang si ano yun, parang si... Sino ba yung... Nakalimutan ko tuloy. Teka, wait lang. The marble ba? Yung ano, yung si ano? Spider-Man. Hindi. Yung may ring. Sino yun? Yung mga bato-bato. Oh, yun. Sino? Si Thanos, asawa ni... Ginanon niya lang yung ginanon niya lang ba yung yung kamay niya. Bigla na lang yung mga superhero na lusaw. Matindi, no? Matindi pa niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ, pag sinabi, stop! Stop talaga yung mga yan. Hindi kagaya ni Kabuloy. Nakagano na siya kay Sarehas. Hindi niya na-stop. So, makapangyarihan talaga si Jesus. Pihin lang niya ang word na gusto ninyo marinig. Ngayon, ano ang gusto ninyo marinig sa bibig ni Jesus? Wala halong biro. Parang prayer request natin. Ano-ano ba yung mga dinidesire ng puso natin? Healing, financial breakthrough, relationship breakthrough, ano-ano pa ang mga desire sa career, sa school, na makapasa ako Lord kahit hindi po ako nag-aral, makasagot ako sa exam kahit na hindi ako nag-review. Oh, sasagutin kayo ni Lord yan. Sagutin kayo ni Lord na 0. Ayan. Mag-aral din naman kayo mga kabataan para mayroon ding ilalabas si Jesus, ipapariman niya sa iyo. Di ba ang sagot sa ano, ganito din yan. Maaalala mo kayo. He did hindi tubig pala. He didn't need to see Jesus perform the miracle. He simply trusted that Jesus could do it. So hindi niya na kailangan pang makita si Jesus na nag-aabrakadabra doon sa harapan ng alipin. Sabihin lang niya yung word niya. Napaka-simple. Ano yung simple, yung
puso ngayon, yung mga sa bahay, simple lang dapat. Minimalist. Napaka-minimalist ni Lord. No, sabihin lang niya, okay. No? Ngayon, pag nanalangin ba tayo sa harapan ng Panginoong Hesus, maririnig ba natin sa Kanya yung sinasabing, okay. O medyo, may gano'n. Pero yung si Lord, hindi siya sumasagot ng hindi. No? Ang sinasagot niya, magantay. Yes, and wait. Di ba may lore? May lore. Yes. Hindi, kaya nga doon mo marirealize na ay kaya pala hindi sinagot ko. Dahil sa pag-wait mo, ang tagal naman ni Lord. Pinunaan niyo ako eh. Sabihin natin na, ba't naman yes and wait lang? May no din. O, bakit no? Doon mo marirealize na, ay oo, kaya pala hindi sinagot ni Lord na, ano, na makabalik ako sa KD. Ay, hindi ako tumudulas, no? Hindi ako makabalik sa ano, kasi mayroong magandang pinapaano. So, yun, no? Mag-antay at wait. No? Mag-antay at yes pala. So, yun lang ang sagot ni Lord. So, pag sinabing no, kaya tayo nagwe-wait, pinapa-experience na, pinapa-realize ni Lord sa atin, kaya pala no to. No, may mga prayer ba tayong hindi sinagot ni Lord? Yes. Bakit? Meron siya ibang plan. Yun. May ibang plan. Nung nare-realize natin, ay, oo nga pala, no? Kaya pala ito hindi binigay ni Lord sa akin kasi mas gusto niya, mas malaki. Diba, nagpe-pray siya yung ng isang sedan. Hindi pala will ni Lord ang sedan. Gusto niya pala yun. Yung sa likod. Fortuner. Na mas malaki at mas maganda sa kalye, pangharabas. May kanya-kanyang will si Lord, may kanya-kanyang timing. Sabi ko nga sa kaibigan ko, sabi ni Spider-Man, trust the process. Si Spider-Man ba nagsabi niya? Hindi na naman ako si Hellboy. Hindi si Hellboy. Basta, trust the process. Luke 7 verse 1 to 10 teaches us about the prayer of faith, the humility needed in our walk with God, the importance of interceding for others. Tatlong bagay po yan. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay huwag natin baliwalain dahil napaka-makapangyarihan yan. No, Lord, ang tagal ko nang inihiling to. Yung asawa ko hindi magbago-bago. Yung mga anak ko hindi ko madala sa simbahan. Wait ka lang. Merong time para din si Lord. Na hindi mo na ini-expect na, ay, kasama ko na pala sila. Ay, kasama ko na pala naglilikod. Magugulat ka na lang. Makikita ng dalawang mata mo na tinutugunan ng Panginoon. And then the humility needed in our walk with God. Bakit ba kailangan magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon? Kasi most of the time, ang nasusunod palagi ay ang ating sarili. No? Kaya kailangan set aside muna natin yung mga desisyon natin at i-allow natin ang kalooban ng Diyos na masunod. Tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. The importance of interceding for others. So, ngayon, blessed na tayo dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, huwag natin kalimutan yung ibang tao. Lalo na kung magpapasko. Magandang ano yan. Magandang opportunity yan para i-bless yung mga tao. Na, alam mo, meron akong gift sa'yo sa Pasko. Ano yun? Pagpe-pray kita sa Pasko na magkaroon ka ng pamasko. Okay, next. The centurion's example reminds us that the true faith is not about seeing but about trusting in Jesus' authority and compassion. Lalo na higit sa lahat sa panahon natin ngayon, no, medyo marami akong nakikita na mga Kristiyano na naliligaw. Marami akong nakikita na mga Kristiyano na iba na. No, marami akong mga Kristiyano na napapansin na hindi na rin sila ganun katibay yung pananampalataya dahil sa mga pinagdadaanan nila sa buhay. No, mayroon akong
ano na kung bakit si Lord mabuti, ba't ganito ang pinagdadaanan namin buhay. So, hindi ko rin sila masabi na ikaw kasi makasalanan ka eh, kaya maging mabuti ka. No, parang mauuping naman sila pag gano'n. Hayaan mo na lang na ma-realize nila yung kanilang buhay. Pero ang sabi rito, maging kagaya tayo ng centurion na ang kanyang pananampalataya ay totoo na hindi siya after sa mga nakikitang miracle ni Jesus Christ, kundi sa pananampalataya niya mismo doon sa tao. Iba kasi yung sinusundan sa pinanampalatayanan no? Halimbawa, si pastora, madalas magpakain. Kada service dito may pizza tayo, meron tayong soft drinks, after mga ilang buwan, hindi na nagpapakain si pastora pa. Katamad ng matin, wala ng pagkain. Parang ang hinahabol natin ay yung mga mapapakinabangan natin dun sa kay pastora. Ano lang yung paliwanag lang yun, baka naman tutuanin. Ngayon, parang nagsasubside na yung tiwala mo kay pastora. Pastora, hindi na maatin. Parang ganun din sa Panginoong Hesus. No? Most of the time, na-experience natin yung himala ng Diyos, pero after a while, na ang buhay natin, parang hindi na rin na makapangyarihan si Lord. Parang hindi na gaano gumagawa ng himala. Ngayon, gumawa naman ng himala si Lord o hindi, as long na yung pananampalataya mo, nakakapit pa rin sa Kanya. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Amen po ba? Amen. The centurion's faith teaches us that faith doesn't depend on where we came from, how important we are, and how much we know. No, ang pananampalataya din ng centurion ay hindi nakabase sa posisyon niya, na siya ay makapangyarihan, na kung sino siya, kung gaano ka-importante yung centurion na yun, at kung gaano ang alam ng centurion na yun. Bilang kapitan ng sundalo, maraming training na di pinagdadaanan yan, kagaya ni kapatid na Marlon, no? Nung siya ay sundalo pa. Hindi lang siya pagka naging sundalo ka, okay na. No? May pinagdadaanan din na training yan para ma-promote, para siya ay dumating sa mataas na rango. So, ibig sabihin, matalino rin ang centurion na ito. Hindi rin inalintana ng centurion na ito, ay mas matalino kay Jesus kasi hindi naman train si Jesus eh. Ano lang siya eh, nagpapagaling na siya, pero ako alam ko yung mga bagay, paano gumaling. Hindi niya tinayuan yung kanyang posisyon, kundi nagpakumbaba siya sa harapan ni Kristo. The centurion's faith teaches us that faith doesn't depend on where we came from, how important we are, or how much we know. So, hindi po yan nakabase sa ating talino, sa ating kapangyarihan, sa ating kayamanan, sa ating lakas. No, may mga nakikita kong tao malalakas noon, pero ngayon uugod-ugod na. No, hindi na isang araw mararanasan natin na yung paa natin ay medyo mahirap ng iyo ko. Sino na rito nahihirapan pag kumuha ng piso? Ako nahihirapan na pag ang iyo ko hindi na ganyan. Yung iyo ko matanda. No? Ibig sabihin na tumatanda tayo, nahuhulunto yung katawan natin. At hindi all the time malakas tayo. Kaya lagi nating palakasin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. It depends on trusting Jesus and His power. Let's all have faith that goes beyond borders and trust Jesus to do amazing things in our lives. So gusto niyo bang makaranas ng mga amazing na bagay sa Panginoong Hesus? Amen. Yung pag-amen na yan, ay amazing na yan. Yung pagtayo natin sa hinahigaan natin, amazing na yan. Kaya di ba sabi ng kanta, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. So, next po. Ayan, so, alalahanin natin ang buhay ng centurion na ito na bagamat very basic, very simple ang encounter ng centurion na hindi nga sila nagkita eh. Hindi nga sila nag face-to-face encounter ni Jesus eh. Ano lang pahatid lang ng messages. Pero nung sinabi ni Lord yung word, nangyari nawa. Tayo ay pumikit at manalangin at magsama-sama tayo.
tayo lumapit sa Panginoon. Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Napakasimple po ng iyong mga salita. Napakasimple, Lord, ng pangkaraniwan, Panginoon, ang istorya ng centurion na ito at ng ninyo, Panginoon. Pero napakalaking impact po sa buhay ng centurion na ito ang nangyari. Dahil although hindi naman personal need ni centurion na gumaling, dahil lang ito sa kalagayan ng kanyang alipin, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kami lumalapit sa inyo, Panginoon, at tinatagubilin ang aming mga buhay, ang desire ng aming puso, ang hinihingi namin, Panginoon. Kumbaga, ang pinaka-essence ng mensahe na ito ay sabihin nyo lang, Panginoon, ang mga salita na yan at mangyayari po sa aming buhay, Lord. Kaya, Panginoon, patuloy ko nilalapit sa iyo ang aking mga kapatiran sa umagang ito na mayroon po mga kabigatan sa kanilang puso, sa kabigatan, Panginoon, at kahilingan sa kagalingan. Ano pa mga mabibigat na problema, Lord? Sabihin niyo lang po ang mga salita na inyo pong bibigkasin at mangyayari po, Panginoon, ang mga bagay niyo. Patuloy mo po, Lord, patatagin ang pananampalataya namin, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila, Panginoon, ng mga mabibigat na mga trials na nararanasan namin, at mga deception na kaaway, O Lord, at ang mga depression na nangyari sa aming puso, Lord God, mga hindi ka nais-nais na mga nangyari sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo po, Lord, baguhin ang aming kaisipan na maging kagaya ng centurion ng aming pananampalataya, Lord. Sa iyo namin, Panginoon Ama, pinabalik ang mga biyaya, ang mga answered prayers, at mga amazing things na gagawin mo, Panginoon, sa buhay namin. We thank you, Lord. We bless you, Father, in Jesus' name. Amen.